Hello mga ka-travel vibes! Welcome back to my channel. In this video ay pasyalan naman natin ang Dinahican, Infanta, Quezon. Ang Dinahican ay isang barangay sa bayan ng Infanta, Quezon na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon. Based on 2020 census, meron itong population na 11,944 na mamamayan. Kilala pala ang Dinahican sa kanilang fish port na mayaman sa lamang dagat. Napapalibutan pala ang kanilang barangay ng iba't ibang resort. Meron din silang ino-offer na water activities at island hopping. Ngayon naman ay agaw pansin ang naglalakihang wind turbine blades na ito na idinaan sa dagat ng Infanta. Ito ay parte ng Tanay Wind Power Project. Ito pala ay itinuturing na pinakamalaking wind turbines na itatayo dito sa Pilipinas. Ito ay may higit kumulang na 200 meters o 60-story building na taas. Paniguradong isa na naman to sa magiging tourist spot dito sa Pilipinas. So tara, punta muna tayo sa Dinahican, Infanta. Dito bala kami lagi dumadaan sa Marilake Infanta Highway kasi wala ditong traffic tapos wala tayong masyadong kasalubong na sasakyan. Ito palang tulay na to ay tinambakan nila bilang suporta daw dun sa mga windmill na idadaan. Dito kami ngayon sa palengke ng Infanta, bibili kami ng seafood. Bye! So, bibili tayo ng seafood ng mga food. Halika kayo, let's go! Let's go! Ang laki ng pusa. Anong pang pusa na to? Tiger yan, tiger. Bakit ganun? Laki na yan. Bihan na tayo ng fish. Saan tayo pwedeng bumit? Tigirisogay ka, hi! Nawalengke siya sa Infanta pa. So, uwi na po kami pagtapos nito. Si Madam Hilda. Pagkatapos ba nito, uwi na kayo? Ma'am, ito na po yung 2 kilo. Wow! Magkano po to? 800 po. May talaba pa ako eh. Tsaka po ako na Thank you, Madam. Sakto na, no? sakto pong 1,000. Thank you! 50 to, oh. Dito kayo bumili. Tayo dito. Sa Mapis. Mapis. Dito tayo bumili sa Mapis. 800. Tapos pagka-shrimp. Ay, ang dami! Thank you! Sorry, madam. Okay, ma. Magkita na lang tayo, ma. Oo, nakakapit sila lahat, oh. Buhay pa talaga na. Buhay pa talaga yan, ti. Ano niluluto? Derek, mabigat na yan. Dalhin mo na doon pag nabigatan ka na. Bili ka ng gasol. Lagyan mo yung yellow yan, ah. Oh, yan. Bili ka. Diyan o, dito ang yellow. Papaya, kasi dyan. Buhol. Ito yung mga tinda dito sa Infanta. Nakabili na ako. Ano kaya to? Doon daw tayo sa baba bumili ng gulay, sabi ni mama. Doon na? Gulay yan. Hindi na ba sa baba? Pwede rin, sa baba. Sa baba na tayo? Baba tayo sa Bilipino. At uuwi na tayo. Bumili kami ng alimasag at saka ng hipon, saka ng talaba. Uy, tingnan nyo yung yung palengke dito, nakamating, ang ganda. Tingnan nyo yung palengke, oh. Tingnan nyo yung palengke ng Infanta. Ang ganda. Saan? Alin po? Gulay yan? Awan ko. Doon na nga tayo. Di ba makita eh. Huwag mo iniintindi yun. Nakakabalik yun. Bili tayo isda. Oh, sige. Sabihin mo baka may ihalo nila yan. Yellow pin. Gusto mo yellow pin? 180 lang. Ayun o. Fresh Ikaw ko. na mamili. Ito nakaharang tayo. Magsisigang yun na yellow pin. Oo, walang ibang isda. Ano yun? Yellow pin. Fresh na yellow pin.
Dito kay Kano and Rose. Oh, dito tayo bibili. Tama mo na yun. Magkano naman? 243. 243. Ito, babayad tayo 243. Ayan, nakabili ako ng yellow fin. Si mama bumibili pa. Doon tayo? Okay na tayo? Tara na. Wala na, kaya na nila yan, makinumpleto na nila. Ang hirap dati nung tayo lang ang pumunta. Ngayon, ang daming magbubul. Ang lilis ng palengke nila, no? Ayan, ang mga pila. Kano kilo dyan? 350. Magkano po cooler? Ito pong yellow. Bili tayo ng cooler para kay mama. O, yung malaki po. Ito pong dilaw. Hindi, ito na. Ito, cooler. Bili natin si mama. Kulay pink. Pink. Okay, salamat. Thank you. Ay, walang... Akala ko. Ang masarap. Wait lang ah. Ayun, magkano yung grapes ate? 250, 300. 300 to? Kilo, ma'am. Kilo? Isang kilo nga ng 300 eh. Parang masarap yan tingnan eh. Bumili lang ako nito. Ang cute ng itsura eh oh. Wow! Kung mayaman. Nakabili rin pala ako ng grapes na 300 pesos ang kilo. Ang sarap niyan, ang lalaki pa. Buti na lang hindi inubos si Ate Hilda. Dito pala kami natuloy sa may Magallanes Beach, pero dito kami pumasok sa may Lynn Resort. Pagpapunta kasi kayo ng Fishport, liliko kayo dito, bandang kanan to. Take note, yung daan pala dito ay hindi pa masyadong ayos. Guys, marami pa rin magagandang resort dun sa bandang kaliwa at maganda rin daw yung tubig dun. Next time nga ay dun ko naman susubukan pumunta. Ayan, nakapasok na kami. Sobrang mura lang pala dito, 1,000 pesos lang yung binayad namin sa cottage kasi hindi peak season ngayon. Wala na ring entrance yon guys. Kung medyo tight ang budget mo ay pwedeng-pwede na to sa'yo. Natatanaw din pala dito yung malalaking blades ng windmill. Yan yung part ng Tanay Project. Pag pumunta ka pala dito ng Dinahican, hindi pwedeng hindi mo matitikman yung suma na yan dahil sobrang sarap niyan. Wala kang makikita dito niyan sa Binangonan. Nakabili din pala kami ng mga souvenir dito kay kuya. Binigay na lang niya yung bracelet niya na 3 for 100 pesos. Sinabi naman ni kuya na mga synthetic lang yung bracelet na yan. Pero itong isa nakakatuwa kasi sobrang ilaw niya. Nagliliwanag siya pag naaarawan, no? Hi! Ayan si nanay! Ito talaga yung paborito ko kapag nag-outing kami, yung ginataang hipon na may crab na may pako. Sobrang sarap niyan, lalo na kapag sinabawan ng Sprite or 7-Up. Meron din kaming sinigang na yellowfin kasi na-allergy yung anak ko sa hipon. Meron din kilawin but I don't eat that. Yung favorite part ko guys. Pagkatapos yan ay mag-island hopping naman kami. Ito si Kuya Dong guys. Oh. Island hopping. Ayan, mag-island hopping na tayo at si Kuya Dong pala yung nag-alok sa amin ng island hopping. Ayun pala yung Facebook niya, pwede nyo siyang i-chat dyan kapag gusto nyo mag-island hopping. Pwede na kayo dumiretso dun sa Sambangan Island. Hindi ko na po na naka-slow mo pala yung video ko. Ang gamit ko pala kasi ay DJI Osmo Pocket 3. Kapag napunta siya sa slow mo mode ay nawawala yung audio niya at napakabagal niya guys. So sayang lang ang pagpapaliwanag ko. But anyway, naka-voice over naman tayo. Salamat sa voice over. Ang bayad pala namin dito sa bangka ay 150 pesos per person. Balikan na yun guys. Kahit konti lang kayo ay pwede na kayong dalhin doon. Pero sabi ko ay sabay-sabay na lang kami para mas tipid sa gasolina. May 10 to 15 minutes din siguro yung papunta doon sa Sambangan Island.
Ayan, tanaw namin yung malalaking windmill turbine blades. Imagine niyo magiging 60-story building yung taas niyan. Yan yung magiging pinakamataas na windmill dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko na kung ano sinasabi ko sa mga oras na yan. Pero ito palang island na ito ay napapalibutan ng mga mangrove trees. Itong Dinahican Island ay maraming mangrove. Ang sarap pala ng feeling kapag naiisama ko yung mga angels ko sa trabaho. Sana nga ay marami pa kaming lugar na mapuntahan. Ayan ang aking mag-ama, humabol lang sila kasi tanghali talaga sila magising. Nauna na kami dito sa Infanta. Buti nakaabot pa sila sa bangka. Mabilis lang kami nakarating at nakita nga namin na mas maganda pala dito kaysa dun sa shore. Meron pala ditong mga nipa hut. Pwede ka rin dito mag-stay over. Or pwede ka namang whole day lang. Kung wala ka namang pagkain kagaya namin ay wala ka nang babayaran. Imaginein mo makakapasyal ka sa island na to ng libre.
Merong 3 to 4 hours away nga pala itong Infanta sa Manila. Sa amin kasi from Binangonan ay kaya namin tong takbuhin ng 2 hours lang. Nakakatuwa na na-discover namin tong Sambangan Island dito sa Dinahican Infanta. Hindi siya crowded at malayo sa kabahayan. Hindi man ganun kaputi ang buhangin dito sa Infanta ay sagana dito sa seafood na hindi ko nakikita kapag nasa Batangas ako. Ang daming bilihan dito ng seafood at napaka-affordable lang, ang bilis lutuin. Yun yung hinahanap-hanap ko dito sa Real at sa Infanta. Buti na lang ay 2 hours lang kami ay makakarating na kami agad dito. Kung nag-enjoy ka sa video na ito ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you guys for watching and see you on our next video. Bye-bye!